Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawing mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like o mag-comment or i-share. Finally mga ka-adventure, natapos ko rin na masilyahan yung ilalim, yung kasko. Ito tinatalian ko na lang. Kaya lang walang pintura yun sa loob dahil kulang yung ating budget. Kaya itong labas lang ang napinturahan, yung sa loob wala. Kailangan natin basahin mga ka-adventure kasi nag-iinit ang nylon. Madaling maputol ang nylon kapag mainit. Kailangan basahin para smooth lang pag hinila. So dahan-dahang lain habang dumadami ang ikot niya. Yun naman yung kanyang pagpwersa. O diba? Tingnan na yung kadali mga ka-adventure. Kaya lang ang init ng pwesto natin. Sige lang, tiis lang. Importante matapos natin ito ngayong maghapon para bukas pwede na tayo mamana. Pero bago tayo mo isabayan, may dala na tayong pangbentang isda at sana mabiyayaan tayo ng ating pangbenta. Last na tali na ito mga ka-adventure dito sa loob. Matatapos na ako sa loob. Good morning mga ka-adventure. All set na. Nakakarga na rin yung ating mga gamit. Punta na tayo sa ating spot saan tayo mamamana. At bago umuwi, sana bigyan tayo ng blessing para at pambaon yung ating mga chikiting. Dito na tayo sa spot mga ka-adventure. All set na rin, all set na. Let's go. Sana makadali tayo ng pambenta dito. Kahit pang ulaman lang. Huwag lang tayo masiro. Importante mayroon tayong may uwi. Let's go. Sa wakas mga ka-adventure, naka-dive na ulit tayo. Nakapamana na ulit tayo. At dito pala ako sa spot na bago ko lang din ito napuntahan. Bale pangalawang beses pa lang ito. Nung unang beses ko itong napuntahan yung kasama ko si Bro MJ, yung huling spot na pinuntahan namin. At dito medyo malalim itong area na to, pero nakapag warm up na rin ako sa mababaw. At ang daming baitfish at umaasa ako na may mga pelagic dito na dadaan dahil malalim ang area na to, at saka isa pa maraming baitfish, yung mga dalagang bukid. Kaya lang ito ang nakita ko yung grupo ng Maori Seaperts o Kanlay. Yung malaki sana yung target ko, kaya lang ang ilap doon sa baba dumaan, kaya dito na lang ako sa malapit, yung medyo maliit. Kaya lang nung pagdating ko sa itaas, akala ko maliit lang, yung pala malaki na rin. Good size na. Ano pa kaya yung isa na mas malaki sana doon sa bandang ibaba?
Malaki pala yung isa sa ano, adventure. Kala ko liit lang. Dito sana mga ka-adventures, meron sana mga good size na red bass. May yellow stripe sweet lips. Mayroon pa rin kanlay. Kaya lang ito sana yellow stripe sweet lips ang target ko. Kaya lang ayaw naman ibigay yung tamang distansya. At masyadong malayo. Kasama ng iba. Dito sayang yung Brassy Trevally. Hindi ko agad na ihabol yung pana ako sa kanya at salubong kasi sa agos kaya lang hirap i-maneuver ang aking pana kaya tuloy hindi ko inabutan para tirahin at nagmamadali mukhang may lakad What? Hindi na uli nagpakita yung mga red bass, kanlay at yung yellow stripe sweet lips. Ito na lang ang pinagdiskitahan ko, yung orange spine unicorn kasama ng iba pang uri ng surahan. Kaya lang nung pagtira ko akala ko yung isang klaseng surahan ang mado-double kill. Yun pala yung isang parrot fish o mulmul. Hindi ko talaga agad yan napansin na parrot fish pala yung tinamaan. Akala ko yung slender unicorn o yung surahan ng kanyang nahagip. Yun pala mulmul. Kaya nadamay. Pasensya lang mga ka-adventures. Double kill mga ka-adventure. Pero itong mulmul, hindi natin sinasadya na tirahin yan. Nahagip lang siya. Pagkatapos kong mailagay sa bangka yung 2 pirasong isda na napana natin mga ka-adventures nag-ambush na uli ako dito dahil nakita kong bumalik na uli yung mga red bass at may kasama ng surahan pati yung yellow stripe sweet lips at ito na nga pasugod siya kaya nagandahan natin yung patama bagyang na spine shot siya kaya hindi siya masyadong nakapaglaban. Unlock din sana mga ka-adventures kaya lang not counted, medyo maliit pa. Maliit pa mga ka-adventure. Pero kaya ito pandagdag ito pang ulam o kaya ay pang benta. At dahil galing tayo sa isla, wala tayong dalang box at isa pa wala tayong dalang ice. Kaya dito ko na lang muna isinasabit yung huli nating isda. At hindi ko rin inilagay doon sa ating buya dahil medyo may agos. Mahirap hilain yung ating buya kapag may dalang isda at mahirap kapag nasa ilalim na tayo. Gumagalaw-galaw yung ating pana kapag nahihila yung buya. Ito mga ka-adventures, may nakita akong isang napakalaking sea cucumber at kinuha ko at pinag-iisipan ko, iniisip ko ba kung nabibili ba itong
klase ng sea cucumber na ito. Napakalaki. Kung binibili man ito malaking pera na rin ito. At naiakyat ko pa sana sa bangka yan. Kaya lang ibinalik ko na rin uli sa dagat dahil sabi ko baka hindi rin bilhin. Masasayang lang siya, baka mamatay lang. Kaya pinagdesisyonan ko na ibalik na lang siya uli sa dagat kung saan siya nababagay kasi baka nga masayang lang. Target lock mga ka-adventure, unicorn fish o surahan. Saktong-sakto na ito sa pang-ihaw at pang-ulam. Kaya itong isda na ito yung aming inulam sa hapunan. Dahil bago na lang uli kami makakatikim ng surahan mga ka-adventures. Spot mga ka-adventure. Alas 12 na. Hindi na tayo nakadagdag. Shoutout po muna tayo mga ka-adventures habang lilipat tayo ng panibagong spot. At syempre salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta. At kauna-unahan i-shoutout natin syempre si Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City na talagang hindi yan papahuli maging sa pag-comment. At kaya mga kapintik, kay Pain Expert One Life History, Tarzan in Palawan, Sean Basel from Zambales, kaya Alejandro Torrepel, Nixon Echon, at syempre kaya Bro Josper TV. Shoutout po sa inyo mga ka-adventures. Dito sa panibagong spot mga ka-adventures, medyo matamlay, parang walang mga bait fish. Medyo mababaw lang pa naman sana itong spot na to, itong kanyang panganto. Kaya lang matamlay. Pero nung sa mga susunod ko na dive mga ka-adventures, isang hindi ko inaasahang pangyayari dahil hindi ko aakalain na mayroon pala nga nagtatago sana doon na GT o Giant Trevally mga ka-adventures. Ito i-slow mo natin, kaya lang hindi talaga masyadong maklaro dahil napakalayo niya. Kung mapapansin nyo, yung kanyang palikpik at buntot na lang yung kumakawag-kawag. Talagang papalayo na yan. Wala na akong magawa kundi ang tingnan na lang siya at ang mag-fish call na baka sakaling bumalik. Pero talagang wala. Napakasakit isipin na talagang hindi pa para sa akin yung ganun kalaking Giant Trevally. Talaga naman. Panibagong pagsisid mga ka-adventures sa mababaw lang na area. Coral trout sana. Kaya lang ang tinira ko, napakababa ng patama kaya napunit ang bandang tiyan. Kaya yun, nakawala. At hindi ako nagmadali para hindi siya mabulabog dahil alam ko magtatago din yan sa butas. Kaya ang ginawa ko dahan-dahan ko lang siyang sinundan para malaman kung saan siya magtatago. Kaya ito, dahan-dahan ko na siyang dinapaan at sinilip sa butas. Kaya lang nung pagsilip ko sa butas agad naman siyang lumabas sa kabilang side din ng butas. Kaya hindi ko siya tinira dahil kung mapapansin nyo, hindi nakasagad yung kasa ng ating mga goma.
Kaya sinundan ko lang siya uli kung saan siya papasok na panibagong butas. At nung nakita ko kung saan siya banda pumasok nag-relax na uli ako at nagsagawa ng panibagong pagtira sa kanya. At dito nakita ko na siya nakaharap sa akin, kaya tinira ko na kahit hindi ko na masyadong maaninag. At akala ko nga hindi tinamaan dahil hindi gumalaw yung bala. At nung paghila ako, unat na pala, kaya hindi pala nakapalag para siyang na barbecue sa pagkakatira sa mata, tagos hanggang sa buntot, kaya wala nang kapalag-palag mga ka-adventures. Pasensyahan nyo na mga ka-adventures kung hindi na tayo makakapag last video, dahil ito na yung ating last video, dahil 10% na lang yung ating GoPro. Ito na yung ating nahuli at isang coral trout. Subukan natin makapag-video ulit mamaya mga ka-adventures pag ipatimbang nitong mga isda natin. Bibenta tayo ng ilang piraso lang siguro dahil yung iba ay pang ulam na lang natin. Yan mga ka-adventures, abang-abang na lang po. Yan mga huli natin mga ka-adventures, hindi na tayo nakadagdag. Kanlay. Kaninang umaga mga ka-adventure. Time check 1:47 na, kaya uwi na tayo. Hapon na.